Sa kanyang lihim na pag-espiya, narinig niya ang pag-uusap ng hari at prinsesa. Doon niya na lamang ginagamit lamang sila ng mga taga-kaharian, ginugulo lamang ang kanilang isipan sa mga magic at kapangyarihan upang hindi nila mamalayan ang tunay na layunin. Inutusan pa silang huwag kailanman pumasok sa aklatan at sisimulan ang pagsasanay militar kinabukasan. Habang nakikinig sa dilim, naisip ni Akira na may pagkakataon siyang patayin ng hari. Wala ni isa ang makakaalam. Ngunit nag-atubili siya. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mundo o ang mga totoong layunin ng hari, at higit sa lahat, hindi siya sigurado kung kaya ba talaga niyang pumatay. Sa huli, pinili niyang umatras at bumalik sa kanyang taguan, ngunit dala niya ang matinding pangambang mali ang naging desisyon niya. Nagtapos ang kabanata sa isang madilim na tagpo, isang elf na babae ang tumatakbong parang tumatakas, ngunit tinamaan ng isang palasong may lason. Habang siya ay nanghihina, narinig niya ang humahabol na nagtaka kung bakit siya buhay pa, na tila ba matagal na siyang dapat nawala. Ang tagpong ito ay lalong nagpapatibay sa hinala ni Akira, na ang mundong ito ay hindi lamang isang simpleng pantasya, kundi puno ng panlilinlang, panganib, at lihim na mas malalim pa kaysa sa kanilang naiisip. At dito nagtatapos ang chapter 1 na status as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng susunod kabanata? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.